Hello, good day. I'm Tamayo Paula Bianca, and I will be performing a return demonstration in nebulization. So first, I will gather needed supplies and prepare equipment for nebulization. So here, I have kit for nebulization. Meron tayong nebulizer machine, tsaka yung mga needed supplies dito. And next naman is magpe-perform ako ng hand hygiene and mag-wear ng PPE if indicated. Ito, meron akong alcohol dito. So, and next is mag-introduce ako sa patient ko and also i-identify ko yung patient ko. So, hello, good day po. Ako po si Nurse Paula. Pwede ko po bang malaman yung name niyo? Almera ba? Pwede ko po makita yung wristband niya? Kailan po yung birthday niyo? August 9, 2020. Thank you po. And next is, i-prepare ko yung medication for nebulization and also i-explain ko yung purpose, action, at saka adverse effect sa patient ko. So, eto, meron tayong medication dito is salbutamol para sa nebulizer. So, hello sir. So, ako po yung mag-a-assist sa sa nebulizer niyo po. So, ito po is nakakatulong po ito para makahinga po kayo ng maluwag. Ang ginagawa po nito ay ino-open po nito yung daluyan ng hangin sa baga ninyo. So, yung pwede maging apekto po nito ay yung pananakit po ng dibdib. Kung meron po kayong maramdaman na pananakit ng dibdib ninyo, sabihin nyo lang po sa amin, okay po ba yun? Naiintindihan nyo po ba yung sinabi ko? Klaro po ba? Wala na po ba kayong tanong? Okay. Pagkatapos nun is magpo-provide po ako ng privacy, closing curtains around the bed, at saka closing the doors. And pagkatapos po nun is i-assess ko muna po yung baseline vital signs, lung sounds, breathing, at saka oxygen saturation, at saka yung peak flow reading ng patient. And then, i-determine ko kung mouthpiece ba or face mask po ang appropriate delivery device. So, eto po. Meron po akong face mask dito. And eto po yung mouthpiece. And also, iti-check ko rin po kung may contraindication sa medication si patient. And after that po is magpe-perform ulit po ako ng hand hygiene. Then, ipoposition ko si patient sa comfortable sitting position or semi-fowler position. So, ayun. Yan na hand hygiene na po ako. Hello po, Sir Alidro. Pwede po kayong maupo po ng maayos or kung saan po kayo komportable. Okay na po ba kayo sa ganyang position? Okay. And after that po, is ilalagay ko po yung prescribed medication po and required diluent sa nebulizer chamber. Then, idaragdag ko po ang required fill volume po according to the device instructions po. So, ito po, yung salbutamol medication. So, parang ilalagay ko lang po siya sa loob. So, assume ko na lang po na meron na po tong medication. And next one is, i-connect ko po yung nebulizer and i-on ko po ito through the flow meter. So, meron pong tube yung mouthpiece para makonect po siya sa machine. Then, i-connect ko po yung tube.
Then, itatest po natin siya kung gumagana po siya. Ayun. And next po, if mouthpiece po ang gagamitin, i-instruct ko po si patient na isil ang lips niya around the mouthpiece po. And kapag face mask naman po yung gagamitin, sisiguraduhin kong properly fitted po ito. Now po, i-instruct ko po si patient na mag-take deep breath po siya. Slow breaths lang po, inhale or exhale lang po as directed. So, hello po sir. So, hinga lang po kayo dito ng dahan-dahan po. So, hawakan niyo lang po siya. Ayan. So, hinga lang po kayo dyan. Pwede niyo po tapat niyo po sa bibig niyo po. If prepare po kayo sa ilong, tanggalin na lang po natin. So, during the treatment po, ine-encourage ko po yung patient ko na magpatuloy po sa deep and slow breathing. And i-monitor ko rin po yung heart rate niya at i-stop po yung treatment kapag tumataas po yung heart rate. At kapag naubos na po yung medication po, ito, kunyari ubos na po siya is parang itatap-tap ko lang po ng gently yung side po ng nebulizer chamber para bumaba po yung remaining medication. Ayan. Tap nyo na lang po, sir. And once na na-delivered na po yung medication, i-off ko na po yung flow meter and i-re-assess ko na po yung heart rate at saka yung respiratory rate, lung sound, oxygen saturation, at saka po yung peak flow if ordered po siya. So, ayun, assume na na-off na po siya. Ano po yun? Sige po. Okay, sinat aside ko na po yung mga kit or supplies. And after the treatment po is i-disassemble ko na po yung nebulizer or i-rinse ko po yung cup using sterile or distilled water. And tatanggalin po yung excess water po sa loob and hahayain itong mag-air dry completely. Then i-store ko po yung nebulizer cup and tubing assembly sa clean bag po and until sa magamit pa po siya ulit. Assume po na yung naitabi na po yung mga gamit para po sa nebulization and after the procedure po is i-help ko po yung patient na bumalik po sa comfortable position and i-check ko po yung mga kung meron po siyang any adverse reactions po. Okay sir, pwede na po kayong bumalik po sa dati niyo pong pesto. Pwede na po kayo ulit mahiga. Okay na po ba kayo dyan? Komportable po ba kayo? Meron po ba kayong ibang karamdaman? Pananakit po ng dibdib, ganon? Wala naman po. Pwede po kayong magsalita sir. Wala man. Wala po. Okay naman po yung pakaramdam niya. Okay. And after that, i-dispose ko properly and ang mga used supplies and magpe-perform po ulit ako ng hand hygiene. So, na-dispose ko na po yung mga use, assume ko na lang, and then magpe-perform po ulit ako ng hand hygiene. And next po is i-evaluate ko po yung response ng patient sa medication is including the therapeutic effect and anything adverse or allergic. Kung may allergy na
reaction yung naramdaman ang patient ko. So, hello sir. Kamusta naman po yung pakiramdam niyo? Okay naman. Meron po ba kayong allergy na naramdaman? Ganun. Kaya po. Wala po, hindi po ba kayo mas nahihirapan huminga? Wala. Ay, wala naman daw po siyang sakit. Lastly po is ido-document ko po yung medication na binigay, yung dose, route, at saka po yung patient response. And now, my return demonstration in nebulization is now done.